Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko po munang batiin yung mga followers ni Jesus Christ sa Italy na mga sumusubaybay po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sama-sama po tayong lumago sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ngayong umaga po, itutuloy po natin yung ating talakayan patungkol sa Redeemer God. Ang Diyos po natin ay manunubos. Tinubos po tayo ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan at gusto niyang bigyan tayo ng bagong buhay, bagong direksyon, bagong destinasyon. Now, ano po ba ang pag-asa natin according to the Bible? Now, yung pag-asa po natin according to the Bible ay base po sa karakter ng Diyos. At yung Diyos po natin ay God of Redemption. Yung Diyos po natin ay manunubos. Now, dito po sa tinatalakay po natin, yung the whole Bible, God of Redemption. Again, yung Bible po, masasummarize natin sa 4 na salita. 4 na epoch or 4 na phases ng history. Creation, fall, redemption, and perfection. Now, unang po nating tatalakayin ngayon para mas unawaan po natin yung hope o yung pag-asa natin bilang mga Kristiyano ay yung creation. Now, sa Genesis chapter 1 po, verse 27 to 28, dito po natin makikita na nilikha ng Diyos ang tao according to His image. Gawa po tayo sa imahe ng Diyos o nilikha tayo ng Diyos mula sa kanyang or according to His own image. Pagkatapos likhain ng tao, according to the image of God, inutusan sila ng Diyos. Una, pinagpala muna sila, binasbasan sila ng Diyos, at inutusan silang magpakarami. Sabi po rito, be fruitful and increase in number, fill the earth. Yan po yung utos ng ating Diyos sa kay Adan at Eva. Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa. Punuin ninyo yung buong mundo. Punuin ninyo ng basically maraming mga bansa. So yung unang teaching po natin ngayong umaga, base po rito, na by the way, marami po ang talakayan dito, no? And I only have 15 minutes para nga tong kurso, yung gagawin natin ngayon, no? Para tayong kumuha ng basic Bible course. And ako excited po ako rito, hindi ko lang alam paano pagkakasyahin yung oras. Pero alam ko naman po na lalo na yung mga matagal na rito sa ating channel, meron na tayong idea, no? Marami na tayong na-absorb patungkol sa summary ng buong Biblia. So, umpisahan po natin sa teaching natin ngayong umaga. Yung unang teaching po natin, God created Adam and Eve to form nations. Dito pa lang po sa unang mga talata ng Biblia, unang kabanata, makikita na natin na sinabi ng Diyos kila Adan at Eva, humayo kayo, magpakarami, punuin ninyo yung mundo. Bakit po? Ano po yung una nilang gagawin? Siyempre, babae at lalaki sila, kinasal naman sila ng Diyos, so magsisex sila, magkakaroon sila ng mga anak, and later on, dahil pupunuin nila yung mundo, mabubuo yung mga nations, mga iba't ibang mga ethnic groups. So si Adan at Eva, nilikha ng Diyos para talaga magbuo, para bumuo ng mga bansa. So, pangalawa po, yung nations na yon, the nations were meant to love and obey God. Ang gusto ng Diyos, yung buong mundo mapuno ng mga taong sumasamba at dumadakila kay Yahweh. Mga taong umiibig, sumusunod, nagmamahal sa Diyos. Kaya po ang original na intensyon ng Diyos sa creation pa lang, dito pa lang, magkaroon na ng maraming bansang sumasamba sa Kanya. Now, number 3 katuruan po natin, the world was designed to be a sanctuary. Yung buong mundo po, ang disenyo ng Diyos dyan, para bang maging worship hall. Sinasamba natin yung Diyos sa iba't ibang mga wika, iba't ibang mga lengguwahe, iba't ibang mga sayaw, iba't ibang mga cultural expressions. Kaya po gusto ng Diyos na magkaroon ng maraming mga ethnic groups o maraming mga bansa para maitanghal ang pangalan ng Diyos sa iba't ibang mga kultura, iba't ibang kapahayagan, iba't ibang expression ng pagsamba. So, the world was designed to be a sanctuary, full of God's image. Kaya napakaganda ng talata natin, no? Nilikha ng Diyos sila Adan at Eva according to His image.
Tapos inutusan ng Diyos sila Eva at Adan na humayo kayo magpakarami, punuin ninyo yung mundo. Sa makatuwid, ang buong mundo ay mapupuno ng imahe ng Diyos. At yung mga tao na yun nilikha sa imahe ng Diyos, sila lahat ay sasamba at magpupuri sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang kultura, iba't ibang mga lingwahe, iba't ibang mga sayaw, iba't ibang mga cultural arts. Kasi bawat culture, may kanya-kanyang expression talaga yan eh. Yung best culture, gagawin nilang pagsambayan sa Diyos. Kahit ano pa ginagawa nila, kahit sa engineering, architecture, iba't ibang klase ng pagkain na lilikhain nila, para lahat yun sa kapurihan ng Diyos. Ang pagsamba, hindi lang yan pagkanta at pagsayaw, pati pagluluto. Kaya nasa isip na talaga ng Diyos na magkakaroon ng Indian dish, Korean food, Filipino dish, lahat ng yon na kapag tumitikim na ang tao ng iba't ibang klaseng pagkain, napapasambat, nagpupuri sa Panginoon. No? That was the design of God for the world, to be a sanctuary sa lahat ng ginagawa ng tao na sasamba ang Diyos. Now, dito po sa istorya ng Biblia, ang ganda ng creation ng Panginoon sanctuary yung mundo Yung mga bansa, magpupurit, sasamba talaga sa Kanya. That was the original design. Pero ang tao nahulog sa pagkakasala, mas pinili nilang magrebelde sa Diyos. Pero alam niyo po, yung maganda sa Genesis, pag binasa natin, yung Diyos, hindi niya pinuksa yung tao tapos lumikha ng panibago. Ako talaga yung nagpapasalamat ko sa Panginoon na sa panahon na nagkakasala ako, hindi ako pinapalitan ng Diyos, pinupuksa, pinapatay at gagawa na lang ng panibagong Russell. Hindi ganun yung ginawa ng Diyos sa Genesis chapter 1. God did not abandon or abort His original plan. Yung plano ng Diyos na yung mga bansa sasamba at magpupuri sa Kanya, yung buong mundo gagawin niyang sanctuaryo, hindi niya inabandon na yon, hindi niya inabort yung purpose, yung mission na yon, yung plano na yon. God did not abort His original plan. Kaya po, mga kapatid, pag pinag-aaralan natin yung biblical hope, binabase po natin, inaangkla natin yun sa katotohanan na yung Diyos natin hindi nag-give up sa atin. Kung alam mo na yung Diyos hindi ka isinukuan, kung alam mo yung Diyos hindi ka give up, hindi ka pinalitan, pinagmalasakitan ka at minahal at pinagplanuhan na tubusin, yung pag-asa natin, diyan nakaangkla. Kaya napakasarap isipin na huwag ka sumuko, kapatid. Ikaw nga hindi sinukuan ng Diyos Yung mundo na ito, hindi sinukuan ng Diyos. Yung mga bansa na nahulog sa pagkakasala, hindi sinukuan ng Diyos. God did not abort His original plan. At yung pag-asa po natin, mga kapatid, nakaangkla sa katotohanan na yan. So, ilan pong mga application na dapat nating matutunan mula dito sa Genesis chapter 1, sa creation. Ito, meron pala screen na malaki, no? Now, una po, look back to God's original design. Tayo po nandito ngayon present, no? 21st century. Tayo po ay maglo-look back. Tingnan natin ano ba yung original design ng Diyos. Original purpose ng Diyos sa tao. Ang gusto niya tayo lahat ay maging tagasunod, umiibig at sumusunod sa Diyos. Yan yung design ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Ngayon, dahil ang Panginoong Jesucristo, gusto tayong ibalik sa original na disenyo niya. Kaya siya namatay doon sa krus, muling nabuhay, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, gawin niyong tagasunod ko ang lahat ng mga bansa. Kaya pag pinag-uusapan natin yung biblical hope, yung future talaga natin, yung mga bansa magiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yan yung original na disenyo ng Diyos. When we look back to the first chapter of the Bible, yung creation, makikita natin ano ba yung nasa puso ng Diyos. Nasa puso ng Diyos isang maganda, mabuting mundo na puno ng mga nations na sumasamba sa Kanya. Pag tinignan natin yung nakalipas, yung original plan ng Diyos, malalaman natin yung future. Kasi yung original plan ng Diyos, hindi mabibigo. Pangalawang application po, let's look forward to God's perfect redemption. Hindi lang tayo tumitingin pabalik, we also look forward.
Ang future natin, perfection. Ang future natin, paglago ng pagtutubos sa mga bansa. Ang future natin, babalik ang Panginoong Jesucristo para kumpletuhin ang kanyang sinimulan na pinagpapatuloy ngayon ng iglesia. Kaya when we look back and when we look forward, makikita natin yung present time pala na papagitnaan ng plano ng Diyos, ng proseso ng pagtutubos sa mga bansa. Kaya pag pinag-aralan natin yung biblical hope, positive na positive eh. Sinimulan ng Panginoong Jesucristo, beginning of redemption, completion of redemption sa kanyang muling pagbabalik, nandito pala tayo sa gitna, nasa proseso ng pagtutubos. Kaya positive na positive ang Biblia. Kung maunawaan lang natin ito, not many people, not many Christians understand the Bible this way. Pero pag naunawaan natin na ganito, mapupuno yung puso natin ng kagalakan dahil sa pag-asa na meron tayo. And number 3 application po, let's live a redeemed life now. Yung redeemed life, yung perfect life, nandito yan eh. Pero dahil sinimulan na ng Panginoon ang pagtutubos sa atin, nababago tayo araw-araw. Nasa proseso na tayo ng pagtutubos. Yung mga bansa nasa proseso ng pagtutubos. At kung ikaw ay isa sa natubos ng Panginoong Jesucristo, dapat mo nang ipamuhay ang buhay na tinubos. Kaya ang buhay natin, life of worship. That's point number 4. Live a life of worship. Bakit ang buhay natin pagsamba dito sa present time? Bakit? Kasi yung original plan ng Diyos sa creation. Nilikha tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya, para umibig at sumunod sa Kanya. Yan yung disenyo ng Diyos sa lahat ng mga bansa na sa ngayon hindi pa gaanong nangyayari. Pero makikita natin from the time of Jesus Christ hanggang sa present time, 2,000 years, ang dami ng inabot ng Ebanghelyo at ng Great Commission ng Panginoong Jesucristo, marami nang natubos. At kung bibigyan mo pa siguro ng 500, 1,000, 2,000, maybe 5,000 years, mas makikita natin yung growth, yung paglago, paglaganap ng Ebanghelyo, at paglaganap ng pagtutubos ng Diyos. Mas makikita natin yung proseso ng paglaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Minsan akala ng iba, "Oy Russell, dito to yung sinasabi mo na magtatagumpay ang Great Commission, ang pagtutubos sa mga bansa. Yung mga bansa sasamba at susunod sa Panginoon, dito totoo yan." Kasi nakikita natin yung present lang. Mas majority, hindi talaga sumasamba. Pero kung titingnan mo yung nakalipas, ang layo na ng narating. Kaya kaya nating i-project yung future na mas dadami at dadami at dadami ang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ganyan po ang dapat pagtingin natin sa Biblia. Ang orihinal na plano ng Diyos ay hindi mabibigo. Yan ay sinimula ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, disipuluhin niyo lahat ng mga bansa na nahulog sa pagkakasala at sila ay gawin niyo mga alagad ko. Meron talagang growth of the kingdom, growth, advancement of the church, advancement of the gospel, paglaganap ng ebanghelyo. Yan po yung future natin at yan yung pag-asa natin mga Kristiyano. Merong gamot, merong healing dito sa mundong ito. At ngayon pa lang tayo ng mga tinubos na we live a redeemed life. And we live a life of worship. Alinsunod sa orihinal na plano ng Diyos sa Genesis chapter 1. Tutuloy po natin yung pag-aaral natin na patungkol po rito sa hope, pag-asa na meron tayo. Na para po sa ating discussion, why is it necessary to look back to God's original design in order to find our true purpose? Bakit mula dito sa present, kinakailangan nating mag-look back, tingnan natin yung original plan ng Diyos para mas maunawa natin bakit tayo naririto sa present time. Ano yung purpose natin? Ano yung layunin natin dito sa mundo? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Lord, our Redeemer, thank you because you did not abandon or just destroy us when we sinned against you. Salamat, Panginoon, hindi niyo kami winasak or pinabayaan na lang. You did not replace us with new humanity.
Di nyo kami pinalitan, Panginoon. Salamat. Thank you because you have a plan of redemption. We are now your redeemed people in Christ. Help us to live a redeemed life and live a life of worship. In Jesus' name. I hope ito yung maging laman ng puso natin sa ating panalangin, no? At mas lumalim tayo sa pagkakaunawa ng buong Biblia at mapuno yung puso natin ng pag-asa. Now, salamat po sa katuwang natin, sa devotion natin, si Ma'am Gloria. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, ipalam nyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.